mababang lugar, huwag hintayin na pumasok ang tubig sa bahay bago kayo kumilos. Samantala, may mga lugar naman na may rainfall forecast na nasa 50 hanggang 100 millimeters. Kabilang dito ang Metro Manila, La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite at Batangas. Ano ang dapat natin tandaan? Ang 50 hanggang 100 millimeters ay hindi maliit na rainfall amount. Kung ang ganitong volume ay bumagsak sa loob ng maikling panahon, maaaring magkaroon ng mabilis na flooding. At kung ilang araw ng basa ang lupa dahil sa mga naunang mga pag-ulan, mas mabilis natin makikita ang epekto nito. Kaya sa Metro Manila at sa mga karating lugar, hindi lamang traffic ang dapat nating bantayan. Kasama rito ang street flooding, underpass flooding, creek overflow, drainage overflow at localized flash flood. Lalo na kung tatamaan ng thunderstorm ang isang urban area. Ngayon, para sa ating mga kababayan sa Metro Manila, ang forecast ay occasional rain. Ang pangunahing dahilan ay ang southwest monsoon at ang potential impact nito ay possible flash flood at landslide due to moderate to heavy rain. Sa madaling salita mga kababayan, hindi naman kinakailangan buong araw ay tuloy-tuloy ang malalakas na pag-ulan sa Metro Manila. Maaring ganito ang pattern, maalisangan, paulit-ulit at bigla ang uulan. Lalakas ang buhos, higit ng kaunti, at muling uulan. Ito ang klaseng magdadrive ka ba doon? Dahil minsan kahit may pagitan o pag-ulan, maaring sapat na ang accumulated rainfall para magdulot ng mga pagbaha. Kaya kung lalabas ngayong araw, magdala ng payong, pero higit sa payong ay magdala ng oras at pasensya. Dahil posibleng umagal ang biyahe dahil sa basang kalsada, poor visibility at localized flooding. Para naman sa western side ng Luzon, mas ramdam natin ang habagat. Kabilang dito ang La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Ilocos Region at mga bahagi ng Cordillera. Sa mga lugar na ito, maaaring magkaroon ng scattered rain at